tinatawag na reincarnation or incarnation of our soul ay nababatay kung anong uri tayo ng kaluluwa. Dahil po we are two kind of soul, which is a new soul and an old soul. Ang new soul, wala pa po yan silang reincarnation. Ang old soul, marami na po yan silang reincarnation o incarnation in this human world. Pero hindi po kasi lahat ng tao ay open po sa salitang o incarnation o naniniwala. Pero meron po talagang mga religious belief na open na po sila about sa reincarnation of our soul. Kung bakit nagkakaroon po tayo individually ng limited beliefs dahil po sa mga itinuro ng ating mga kanunuan na minana na po natin individually. But the reincarnation cycle of our soul is also affecting us in this present body natin. Kung bakit kailangan natin maintindihan deeper yung mga knowledge and understanding. Ang soul ng tao ay hindi po natin nakikita pero kaya natin mararamdaman. Ang katawan ng tao ay vehicle lamang ng kaluluwa. Kapag namatay yung physical na katawan ng tao, ito ay maiiwan sa lupa. At yung kaluluwa niya, it will convert into energy at pupunta siya sa kabilang mundo for a judgment of soul. Some of us naniniwala po tayo ng judgment of soul. There is a judgment of soul after death ng physical body natin. As a human, our thoughts create energy. Kung ano iniisip natin, yun yung ginagawa natin. Lahat po yan nagko-convert into energy. So, meron po tayong dalawang uri ng energy. Isang positive energy at isang negative energy. Ang positive energy, created po yan sa heaven na nagre-represent po siya ng love and lights. Ang negative energy, nag-credit po yan sa imperno. Ito ay nagre-represent ng darkness in our life na nagdudulot po siya individually ng pain and anger sa feelings natin as a human. Nagtitrigger po yan. Yun yung feelings na nadudulot ng negative and positive energy sa buhay natin individually. The human body is only the vehicle of our soul. And kapag hindi na po ito kapaki-pakinabang kay soul, iniiwan niya po ito. At yung katawan natin ay naiiwan dito sa mundong ito at ang kaluluwa natin ay pupunta sa kabilang mundo for another reincarnation. May mga rason kung bakit kailangan ma-reincarnate ang isang tao dahil po yan sa mga attachment na mga energy, may mga unfinished business, yung mga soul contract natin hindi pa po natatapos kung bakit kailangan siya mag-reincarnation. Ang judgment of soul ay nakadepende po yan sa energy na carry ng kaluluwa natin nung namatay ang physical na katawan niya. True energy lang kasi yung basihan sa kabilang mundo at ang dala-dala lang po natin sa tamang araw ay energy lang din po. At yung kung anong meron tayo in this physical world, lahat po yan walang silbi sa kabilang mundo dahil lahat po yan maiiwan dito sa lupang ito. At may mga soul na attached sa mga material things kung bakit. Kapag namatay yung isang individual na tao, yung soul niya hindi makakaalis dahil po yan sa attachment niya sa mga material things niya na hindi niya kayang iwanan at hindi niya kayang let go. Kung bakit nakukulong po siya sa mga bagay na mahalaga sa kanya dito sa lupa. Yun po yung nangyayari sa isang kaluluwa na
may attachment sa material needs niya dito sa physical world. Pag dating sa kabilang mundo, yung kaluluwa natin is dahil energy lang po yung basihan. Kapag ang isang individual na tao ay hindi natuto ng lesson of life dito sa physical world, pagdating sa kabilang mundo, doon po yung judgment niya kung ano yung next life niya. Pwede siyang magiging hayop, o pwede siyang magiging tao. Nakadepende po yung sa level ng mind consciousness niya. Kasi ang pinakamababa na level ng mind consciousness ay nasa 2D, which is level po siya ng mga hayop. Kasi ang tao, level niya is, ang consciousness ng tao nagsisimula sa 3D onwards. Nakadepende po yan sa knowledge and understanding ng isang individual na tao. Doon nasusukat yung level ng mind consciousness niya. So the cycle of our soul is, pag namatay ang physical na katawan, magiging kaluluwa na lang yung soul natin is mag-convert into energy. Kung sakali man na ma-reincarnate siya as a human, doon siya mag-form ng vehicle niya sa sinampupunan ng ating mga magulang. It will form as a baby. Wala po yung memories of past. It will form as a baby, meaning is a pure soul, pure body po siya. Nagkakaroon lang kasi ng kasalanan yung isang individual na tao kapag nagkaroon na siya ng namumulat na yung isipan niya sa makamundong mga nakikita niya dito sa physical world. Dahil po sa reincarnation, kung bakit apektado yung physical na katawan natin dito sa physical world, dahil po may ibang religious belief na aware na po ng yin and yang na mga energy, which is nagre-represent siya ng masculine and feminine energy, which is na available po ito sa katawan natin. Mapalalaki ka man o mapababae, meron kang masculine and feminine energy sa katawan mo. Pero as individual na tao, hindi po tayo lahat aware na meron po tayong energy na feminine and masculine sa katawan natin, which is nagre-represent po siya sa mga worlds lang in this physical world, and this world is converted into a energy dahil po every word nagbibigay po siya ng feelings na isang individual na tao. Dahil po sa physical na katawan natin, kailangan po natin yung i-align yung energy natin. Kung halimbawa po dahil sa reincarnation cycle ko, I will share only, ako is an old soul. Yung soul ko kasi pioneer siya kung bakit marami po siyang knowledge and understanding dahil nagsimula siya sa creation o human world, kung bakit andun din nagsimula yung knowledge and understanding nung nag-start ako sa spirituality ko. Kaya yung knowledge and understanding ay nakadepende how old is the soul of human. Dahil yung knowledge is na i-imbak doon sa higher self natin. And when we know on how to align our inner self, our soul in human body, we can tap to that knowledge na available sa higher self natin na magbibigay ng karunungan in this present body natin. In my past life, isa po akong lalaki. Marami na po akong different body, different name. Every body, iba yung family ko, iba yung pangalan ko, iba yung experience ko. Kung bakit yung nag-attach sa energy field ko is masculine energy. Kaya nung naging babae na ako in this present body ko, yung nag-trigger sa akin is masculine energy kung bakit nung nag-enter ako sa field of spirituality at nakilala ko yung twin ko, napaka-aggressive ko, controlling ko, which is higher ang demand ng masculine energy ko sa katawan ko, which is hindi po siya balance dahil babae po ako. Kaya doon ako natuto na gamitin yung feminine energy. Kung maintindihan natin yung energy ng katawan natin, we need
to be balanced na when the time we need the masculine, then we need to use it. And kung kailan talaga, kung ano talaga yung katawan natin na in this present time, yun talaga dapat yung energy na most na ginagamit natin para maging balance po yung physical body and the energy na nilalabas natin o yung ginagawa natin. Isa din po ito na dahilan kung bakit meron po tayong mga bakla o tomboy dahil po yan sa reincarnation na nagaganap sa soul level natin. Dahil po, through my experience, bata pa lang ako, boyish din po ako. Dahil I like to mingle sa mga lalaki. But when I enter in this field of spirituality, kailangan ko i-align yung physical body ko sa energy ko. Kailangan ko siyang matutunan kung bakit natuto ako magiging feminine. Dahil po kung ano man po yung nakaraan natin, is only a stepping stone for us sa present body natin na to. Hindi ibig sabihin na kung sino tayo sa nakaraan ay magiging apektado tayo in this present time. Hindi po dapat ganon. Kailangan po natin tanggapin ang nakaraan natin, kung magiging sino tayo sa nakaraan. Kung ano man po yung knowledge na natutunan nung katawan na yung dati, that was very helpful sa present body natin. And kailangan natin tanggapin din, magiging sino tayo in this present time. Pahalagahan natin kung sino tayo at tanggapin natin yung physical na katawan natin dahil ito yung katotohanan at ito yung totoo at ito yung present time natin na kailangan natin i-cherish yung buhay. After ng physical na katawan mamamatay, ganun pa rin yung cycle nun. Nakadepende na lang po yan sa isang individual na tao kung na-expand mo yung knowledge and understanding mo in the field of spirituality. Meron ka pong kakayahan na mamili kung gusto mo pa ba maging tao in your next life o gusto mo na lang magiging spirit. Nasa iyo po yun. Ando na po yung knowledge and understanding pagdating ng araw. Kapag na-level up na po na isang individual na tao, yung mind consciousness niya into the higher level ng mind consciousness. Andun kasi yung mga knowledge and understanding kapag na-level up po ng isang individual na tao. Kaya po, kailangan po natin mas maintindihan deeper yung sarili natin because it's about our feelings as a human. Dahil doon sa mga energy na naka-attach sa soul natin, nagiging yung on how the way we act is nagiging imbalance po siya kung hindi po tayo aware ng energy pagdating sa soul level. Kung bakit tinuturo ko deeper because dito din ako nagsimula. Kasi kailangan mo siya magkaroon ka ng depth sa mga old beliefs natin. Yun yung una talaga na kailangan magkaroon siya ng depth para magkaroon siya ng rebirth, that is a new knowledge and understanding. Kasi yung mind ng tao ay para lang yung memory card. Dahil sa mula sa pagkabata hanggang sa present time natin, puno yan ng knowledge kung ano may tinuro sa atin ng ating mga kanununuan ng magulang natin. So when we are open-minded to open a new knowledge and understanding, we need to delete, to let go our old beliefs para magkaroon siya ng space for another new knowledge to come into our life. Nasa intuition lang po natin magtatawag. Kusa lang po yan dahil through our heart, we can connect to our higher self, but it's need peace of mind natin. Yung dapat nasa state of balance, yung mental and emotional ng isang tao bago siya makaka-receive ng intuitive knowledge and guidance galing sa higher self niya.